Praise God. Let us all rise for the reading of the scripture. Hallelujah. Ating pag-usapan, kung may Bible po kayo, ay ang ating pagbabasa ay Colossians chapter 3, verses 23 to 24. Sabay-sabay po natin basahin. Whatever you do, do your work heartily as for the Lord, not for men. Knowing that from the Lord you receive the reward of the serve the Lord Christ. Let us all bow down and pray. Hallelujah. Thank you, Jesus. We worship you. We magnify your name, Lord Jesus. We welcome you, Lord. We continue to acknowledge your presence upon our lives, O God. Salamat po. Naniniwala po kami, Panginoon, na ikaw nga po ay nasa aming kalagitnaan. We are before your face, O God. Maraming salamat po, Panginoon. At sa gabi ito, Panginoon, salamat po dahil ikaw ang nagdala sa amin sa lugar na ito, Panginoon. We believe, Panginoon, I personally believe that, Lord God, na may gagawin ka po sa buhay ng bawat isa sa amin, Panginoon. Lord, you will bless our spirit tonight in the name of Jesus. I know, Lord God. And I pray, Father, in the name of Jesus, may you continue to open our hearts, our minds, that we may receive something from you tonight, Lord God, that will transform us from glory to glory, Lord God. We thank you, Lord, ikaw lamang po may taas, mapapurihan sa pangalan ni Jesus natin sasabi ng Amen. So, para po Jesus, just sit back and relax. Ayan. Kailangan na tayong lumipat, mainit na, siksikan na rin tayo. Patingin natin ang bawat isa ng ating mga katabi. Sabi na, I love you with the love of the Lord. Ayan. The love of the Lord. Praise the Lord. Amen. Muli, binabati natin, meron pa tayong bago, meron pa tayong mga kapatid na ngayon lang ay si kapatid na kung nakalimutan rin pa kami, bro. Gian. Ayun, praise God. Lakman natin ang Panginoon. Welcome sa ating believers na lang. Sa ating virtual, meron pa tayong mga bago, bro. Anak, meron pa tayong bago sa virtual natin. Sa Zoom. Pero wala. Wini-welcome din natin yung mga kapatid natin sa via satellite. Yan po tayo. Kung hindi po kayo maka-attend, may mga sitwasyon po na prevents you from coming here in Faith House. Meron po tayong Zoom. Pwede mag-join. Kaya, hindi po dahilan yung tayo, hindi po dahilan yung duty para hindi tayo maka-attend ng gawain ng Panginoon. Amen? Amen po ba? Amen. Gusto ko rin pong i-announce ulit. Ulit-ulit ang sinasabi. Ang ating pong anniversary ay 6th anniversary ay malapit na. Ito po ay gaganapin sa September 27. Okay? Meron po tayong registration. Nasa group chat po natin. Kung hindi po ninyo alam at hindi pa kayo kabilang sa group chat, yung mga kakilala po ninyo nag-invite sa inyo ay i-ask nyo po yung registration form. Dahil po tayo. Kailangan may headcount yun RSVP. Sabihin, yung mga naka-register na ang nakaka-attend. Okay? Kasi po, per head yun, ang bayad doon ay per head. Okay? So, i-contact nyo lang po yung ating mga members. Ang ating pong tema sa darating na anniversary ay Coram Deo. Kaya nagsimula na po tayong pag-aralan ang ating topic or ang ating tema, which is Coram Deo. Ano pong ibig sabihin ng Coram Deo? Sino ang nakakaalala? Ibig sabihin ng Coram Deo, yung Coram ibig sabihin before the face. Deo means from the Latin word God. So we are before the face of God. Ibig sabihin, nabubuhay tayo araw-araw sa kaisipang ang Diyos ay hindi malayo. Ang Diyos ay nasa harapan natin palagi. God is omnipresent, omniscient, and omnipowerful. Last week, ang ating topic is about the life of Isaiah, ang tinawag siya ng Panginoon, from worship to service. Kaya ang ganda ko ating mga worship song, related lagi sa ating tema. Diba? Sabi ni Isaiah, nakita natin na behold niya ang Diyos, nakita niya ang Diyos, anong nangyari sa kanya? Nagkaroon siya ng contrite spirit,
nag-repent siya sa harapan ng Panginoon, nakita niya marami siya, at nag-lead ito sa saan? Sa paglilingkod sa Panginoon, sabi ng Panginoon. Sino ang ating ipadadala? Ano sabi ng Isaiah? Here I am, sent me. So from worship to service. Ngayon po, ang ating topic is about, today's sermon is entitled From Deo, Work and Vocation. Work and Vocation. Our theme is, our daily labor is sacred when done before the face of God and for God's glory. Ang lahat ng trabaho meron tayo, sino po may trabaho dito? Amen? Kahit nasa bahay kayo, trabaho. Lahat ng trabaho meron tayo. Yung walang trabaho, gusto mo ka-trabaho. Ano? Makipagpunta kayo sa mga kapatid. Ano? Sa GCP. Ano? Lahat ng trabaho meron tayo mga kapatid, we do it before the face of God. Ibig sabihin, ginagawa natin in an awareness, nakaharap natin ang Panginoon. Our daily labor is sacred when done before the face of God and for God's glory. Sabihin sa tabi mo, ang trabaho mo ay sacred. Hindi ano. Pero na lang kapag scammer ka. Hindi sacred yung trabaho mo, scammer ka. Okay, but let us start with a story as usual, ano, ating ginagawa. Itong story na ito, na-share ko na ito before, pero marami sa inyo, wala dito nung sinulat ito story. A man was working in a sash factory or wood factory. Alam niyo naman yung sash factory, no? Yung sa kahoy, yung naglililo, lahat ng tungkol sa woodcraft ay ginagawa sa wood factory. Nagtatrabaho itong lalaki. Every day, he would leave the factory, he would leave the factory carrying a wheelbarrow for a wood shavings and sawdust. Lagi yun, araw-araw. Aalis siya, uwian na. Uwian na, ang ginagawa nitong lalaki na ito, lagi siyang may wheelbarrow, tapos laging yung wheelbarrow may laman na sawdust, at may mga retaso ng wood shaving, ang tawag na. The guard suspected him of stealing something valuable, so he carefully searched through all the shavings each time, but found nothing. Laging natututo yung guard, sabi niya, parang nahahalata nito, siguro may nanakawa dito sa kumpanya. Kasi lagi kong lumalabas na, may wheelbarrow, tapos pag sinecheck ko, wala naman, pero malakas ang kutog ko, may dinutugas ka rito eh. Sabi nung guard ko sa lalaki. This went on for a long time until finally, someone asked, yung kaibigan niya kasi, nagduduto na nga yung guard, someone asked, what are you stealing? What are you really stealing? Anong ninanakaw mo? Kasi duda na sila. The man replied, hinahanap niya palagi, yung guard, hinahanap niya palagi doon sa sodas, hinanakaw dito. Ang hinanakaw pala ay yung wheelbarrow. Naisahan sila. Yung nakarami na, siguro nakabenta ng marami. So, anong point natin? The man stealing the wheelbarrows represent us in our workplace. Many times we may not steal material things, but we can still be dishonest in subtle way, like coming in late but leaving early. Diba? Minsan wala tayong nilanakaw sa ating kumpanya. Sa mga pinagtatrabahuhan natin, pero nagnanakaw tayo in a subtle way. Maliliit na bagay. Papasok ka ng late. Uuwi ka ng late, pero text ka pa. Hindi ba pagnanakaw yan? Nagnanakaw ka ng time. Di ba? Nagnanakaw ka ng time. So, being dishonest. Or stretching 15 minutes break into an hour. Ang break na, 15 minutes break na. Ang mangyayari, isang oras, nagtsatsaa. Yung mga Pilipino naman, medyo kunti lang ang kilala kong gano'n eh. Pero yung ibang lahat 15 minutos lang magbe-break, magtsatsaan ng isang oras, may diba? Uuwi, babalik sa trabaho, petex pa. Pandaraya rin yan. 15 minutes break into 1 hour. Or spending the day trying to kill time. Wala nang trabaho. Petex lang tayo. Ayun yung pagdalakaw din, instead of being productive. And for some, it may even mean literally stealing from the company.
Yung subtle way, may mga bagay na nagiging dishonest tayo sa ating mga kumpanya. Kaya nga from Deo work and vocation. Diba? Dadalhin natin yung concept na yun sa ating pagtatrabaho. Minsan subtle way mga bagay na hindi halata. Pero minsan talagang nagnanakaw. Meron akong kakilala, nagtatrabaho sila sa kumpanya ng yung tower. Nagtataka ko laging merong mahabang kable. Ano sa? Mahabang kable siguro. Kaya sabi ni engineer, 2 meter lang, siguro gagawin yung 5 meter. Laging may ganun, kasi alam mo na, nabibenta yung kable. Nagiging nagkakaroon ng dishonest, but being dishonest. So today, let us reflect on how our daily labor, when done with honesty and full-hearted devotion, becomes sacred. We often think that our daily work is not sacred, but the truth is, when we, ang tinutukoy natin dito, Christian, when we Christian work, we work in His presence. Tandaan niyo mga kapatid, we Christians, akala natin yung ating mga trabaho, ano pa man yung trabaho meron ka, factory worker, sa opisina, janitor, security guard, whatever, mga kapatid. Kung ano yung trabaho natin, we must think that this is sacred. Bakit? We are doing this, we Christians, we are doing this before the face of God. Kaharap natin ginagawa ang lahat ng trabaho natin kaharap ng Diyos. Amen po ba? Now let us understand this concept. Number 1, the coverage of Ramdeo work life. Ano ba yung nakakasakop sa buhay na sinasabi natin Ramdeo work life? Ano ba yung nakakasakop yan? Basahin natin Colossians 3:23. Whatever you do your work heartily, as for the Lord, rather than for men. Nakita natin. Anong sabi niya? Whatever you do. Anong context nito? Intindihin muna natin yung context. For us to properly interpret this passage, it is important for us to understand the context. Pag sinabing context, ano yung nakapaligid para maintindihan mo yung sinasabi? Ano yung nakapaligid dito sa bagay nito? The whole chapter 3 is all about living a risen life, a living born-again life. It is called to shift focus from earthly desires to heavenly virtues, putting off the old self and putting on the new, marked by compassion, humility, forgiveness, and love. Pag tignan mo yung concept, mga kapatid, pag tinignan natin yung kabuuan ng Colossians chapter 3, makikita natin na it is all about being born again, being a Christian. Kasi makikita natin doon, you are alive in Christ. So mabuhay tayo na parang Kristiyano na binuhay ng Panginoon. Yung pamumuhay na tinatawag na recent life. Kasi manapatay tayo dati lahat mga kapatid eh. Dahil sa pananampalataya natin sa Panginoon, binuhay tayo ng Diyos. Ngayon, tayo ay tinatawag ng born again, may buhay na panibagong buhay. Diba? 2 Corinthians 5:17, therefore, if anyone is in Christ, he is what? It's a new creation. So bago na tayo, dapat mamuhay tayong bago. Nakikita niyo yung, para makita niyo po yung tinatawag na context. Nakikita natin dyan, heavenly focus, verse 1-4. Pangalawa, put off the old self. Pangatlo, put on the new self. Pang-apat, instruction na for Christian household. Yung tatay, o yung mga asawa, yung mga asawa, pasapok. Meron na siyang mga instruction na makikita natin, mga kulit. Makikita natin dyan. So, the instruction, itong specific text na ito, ay instruction for slaves. Instruction to the slaves. Makikita natin yung image. Pakita mo natin. Hindi next. Hindi ba? Ayan. Makita natin mga kapatid ha. Yung concept, nakita niyo yung unang, para makita natin yung context. Nakita natin na heavenly focus yung topic ng verse 1. Tapos, 5-11, put off the old self, put on the new self. Tapos, yung 18-25, instruction na sa Christian household. Nakita niyo? Sa wives, kasi plural eh. Husbands, children, fathers, and yung pang-kabilang, 1, 2, 3, 4, 5, instruction sa mga slaves. Kasi household eh. Tatay, nanay, na. Sabi natin. Tapos yung mga kasama sa household, yung mga slaves.
yung tinatawag na grupo sa mga pinag-iintindihan natin. Colossians 3:23-25, yung ating pag-aaralan ngayon gabi, is a specific instruction to household slaves. So yung tinatawag na doulos. Okay, doulos. In the Greco-Roman world, this referred to household servants or laborers under authority. Paul addressed them not to endorse slavery, but to guide Christian conduct within existing social structure. Hindi ini-endorse nila ako sa Pablo na magkaroon ng slave. Hindi ini-endorse nila ako sa Pablo dito. Pero yung existing structure na nasa pamilya, na nag-i-exist during that time, binigyan niya ng instruction. O kayong mga asawa, ganito gawin nyo. Kayong mga anak, ganito ang gawin ninyo. Ngayon, pumunta na sa doon sa mga slave na nasa household. Tandaan nyo na, instruction sa household. Instruction niya sa mga dulos, sa mga servant. Hindi niya ini-endorse yung slavery. Abolish na nga yung slavery, di ba? Pero pinipigyan niya ng instruction kung ang dapat gawin. Ano yung dapat iasal ng isang slave during that time. So this text is an instruction to Christian employees on how they should treat their employer or supervisor. So ngayon, i-apply natin sa panahon natin ngayon. Pwede natin i-apply ito in a modern context sa ating mga pinagtatrabaho. Yung paano natin i-treat yung ating mga amo. Kaya of the modern context, this text is an instruction to Christian employees. Sino po ba mga Christian na dito? Amen. Pero bang hindi Christian? On how they should treat their employer or supervisor. Amen? Ngayon, para sa atin ito, na nagtatrabaho, paano natin itatrato yung ating mga amo? Kasi nagtatrabaho tayo lahat eh. Ready na ba kayo? Amen. Hindi yun intro. Point number 1 yun. Okay? Take note that Christ already died from all sinful nature. We are now new creation. Colossians 3:3. Sabihin na, basahin natin. For you died, and your life has been hidden in Christ in God. God. Therefore, you should work as a Christian. Instruction sa mga employee ko eh. So tayong mga binuhay muli ng Panginoon sa bilang tayong mga makasalanan, patay tayo sa ating mga kasalanan. Kristiyano na tayo, dapat magpaka-Kristiyano tayo sa ating mga trabaho. Hello? Ang tanong, Kristiyano ba sa iyong mga trabaho? Sa iyong mga trabaho? Kilala ba nila na ikaw ay isang Kristiyano? Baka nagkakagulat ka kayo, pareho pala tayo ng church. Kasi mga ugali mo, ba't pareho pala tayo ng church? Hindi kayo nakikita kasi lang na simbahan ninyo. Therefore, we should work as a Christian. Kasi nga, Kristiyano na tayo eh. Ito yung punto nito eh. Magkita natin straight 3 eh. You died. Manamatay na kayo. Binuhay kayo ng muli ng Panginoon. Kamuhay kayo parang mga binuhay ng Diyos. Ibig sabihin, kung in this particular context, ang tinutukoy niya ay mga worker, dapat magtrabaho tayo parang mga binuhay muli ng Panginoon. Mga born-again Christian. So, ano yung coverage ng Puramdeyo? Puramdeyo work life. Anong sabi ron? Whatever you do. Sabihin natin, whatever you do. Ano man yung ginagawa natin? Anong context itong whatever? Yung word na whatever you do dito ni Apostle Paul. Whatever you do refers to the context of our work and vocation. Kasi pwede, ginagamit ng marami ito. Lahat, generally, kung ano man yung ginagawa ninyo. Pero doon muna tayo sa context ng pagkagamit ng Apostle Pablo. Paano niya ginamit? Ginamit niya ito para saan? Sa mga slaves. Kung ano yung ginagawa mo in our context, kung ano yung ginagawa mo sa trabaho mo, yun muna. Whatever you do sa iyong mga trabaho as employee to your employer, ito yung context nito. The scope of Coram Deo life extends far beyond the walls of our church. Minsan nagkakaroon tayo ng tinatawag na dichotomy pagdating sa church and work. Pag nasa church tayo, tayo Kristiyano talaga. We behave like a Christian. Kasi ano si Lord, nakakahiya. Lukay ko. Ang gaganda ng aking mga salita, malumahanay. Pero pag sa trabaho, dragon. Ibang hindi ka lang. We have that concept of dichotomy, concept na separate ang church, separate ang work life. Kaya natandaan natin, Coram Deo extend
far beyond your church, four walls of your church. Labas dito ang parang daylight. Hindi lang dito mga kapatid. Hindi lang ang Diyos ay nasa simbahan, ang Diyos ay we are working before the face of God. Nagtatrabaho ka, harap mo ang Diyos mga kapatid. Tandaan natin yung concept na yun. It extends beyond the walls of the church. We often assume that God is confined to the church, prompting us to behave well only in that setting. But the truth is, we carry out our work before the face of God. So kaya nga, whatever we do, meaning whatever honest profession. Sabi niya, yung ginamit ni Paul na word na whatever you do, ang tinutukoy niya doon, yung trabaho na meron tayo. Kung ano man yung trabaho na meron ka, tandaan natin ginagawa natin ito sa kanyang Panginoon. Siyempre, yung whatever you do, honest profession. Kaya nasabi ko, mga kapatid, hindi naman pwedeng whatever you do for the glory of God, tapos scammer ka. Hindi kasama dito yun. Kaya basta, nang-i-scam ako for the glory of God. Walang ganon. Excited sa kumatawag. Hello, brother! You get, your bank is closed. Ganon eh. Can you give me the OTP? Alam mo na agad na scammer eh. Pero pati kung gano'n ang trabaho, magsisi ka, lumayas ka na sa trabaho mo. Hindi honest work yun. So yung context ng whatever we do dito, ni Apostle Pablo, kapatid, is what? Whatever honest work na meron tayo. Ginagawa natin ito sa harap ng Panginoon. We must always remember that we live and labor in the presence. Tandaan mo yung kapatid, nagtatrabaho ka sa presensya ng Diyos. Durang day. Hindi, huwag natin i-separate yung ating buhay sa buhay church at sa buhay trabaho. Ito yung isang illustration para maintindihan natin yung concept. Na-share ko nito before. A man drives to church every Sunday. Before going inside, he opens the trunk of his car, takes Jesus out. Lagi daw yung ang ginagawa nitong lalaki nito, every Sunday, kasi sa atin, Sabado tayo po-worship. Nagdadrive siya sa trabaho, sa papunta sa simbahan, pagkatapos siya mag-park sa simbahan, ang ginagawa niya, binubuksan niya yung trunk. Iulikutan ng kotse niya, tapos ilalabas daw niya si Jesus. Kasi Sunday worship, ilalabas ko si Jesus. All throughout the way, si Jesus nandun lang sa trunk. Nandun lang, stay ka lang dyan. Hindi mo na kung Kristyano. Pagka weekdays. Pero pag Sunday, pag worship day, si Jesus. Kristyano. Hindi gano'n, bakit? He sings, prays, and looks very devoted. But as soon as the service ends, he puts Jesus back in the trunk, closes it, and drives home, leaving the rest of the week as if Christ doesn't exist. Illustration lang ito, hindi ba natin kaya gawin kay Jesus yun eh? Di ba? Illustration lang ito para makita nyo. Gano'n ang ginagawa natin minsan. Pag Saturday, mag-worship day, Jesus Day. Labas ka muna dyan, Jesus. Kristiyano ako ngayon. Pero the rest of the way, si Jesus, ilalagay mo sa trunk, relax ka lang ako. Ibang nila lang ako. Diba? Here is the point. We often separate our work life from our church life. We work throughout the week as if we are not Christians. Then we bring Jesus only during worship day. We become a completely different person during the weekdays. Ibang nila lang kapag panahon ng trabaho. Makikilala kaya kita. Pag panahon ng trabaho, you became a completely different person. Remember that you are a representative or ambassador of Christ even in your workplaces. Tandaan, magkakit. Saan pala ambassador? Kaya sa tanong, ambassador. Ano ibig sabihin ng ambassador? Representative. Di ba? Sa ating panahon, ganun, di ba? Pag sinabing diplomat, ambassador, ikaw ay nire-represent mo yung bansa mo sa ibang bansa. Diba? So tayo, we represent Christ sa ating mga trabaho. Tandaan niyo mga kapatid. Nire-represent mo, Christian ka nga eh. Nandun yung pangalan ni Jesus sa'yo. Christ. Christ. Christian. So you represent Christ in your workplaces.
Alam, nire-representa mo si Jesus. Kaya marami, sabi nga ni, I think, Mahatma Gandhi ba? Sabi niya, I like your Jesus, but I hate your Christian. Kasi bakit nakikita niyo, yung mga ibang Kristyano, mga hipokrite. Diba? Iba yung ginagawa, si Jesus, okay. I like you, Christ, but I don't like Christian. Minsan kasi opposite, hindi tayo nagiging good ambassador. Hindi natin kinamumuha yung tinuturo ng Panginoon sa Kristo. Amen? Yan ang nangyari. There is no sacred secular divide. All of our life is sacred when lived before God. Lahat ng ginagawa natin, sacred yan. Ginagawa kasi natin sa harapan ng Diyos, Kuramdeyo. Lahat ng ginagawa natin, mga kapatid. So, tandaan natin, una, yung coverage, yung sakop ng Kuramdeyo work life, whatever we do, lahat ng trabaho na ginagawa natin. Pangalawa, the concept of Kuramdeyo work life. Ano yung concept? Kanina, sipuro-sipon. The coverage ngayon, the concept. Colossians 3:23-24, whatever you do your work heartily as for the Lord, rather than for men, knowing that from the Lord you will receive reward of the inheritance. Serve the Lord. Serve the Lord. As we understand that this particular passage is about how Christians should conduct ourselves in our workplaces, we must remember that the key concept, tandaan natin yung konsepto is to always think that we ultimately work for the Lord. Ano yung concept para maintindihan natin? Ano yung lagi nating iisipin? Yung concept behind the Kuramdeyo work life. Ano yung concept? We are working for the Lord. Hindi ako nagtatrabaho talaga dito sa amo ko nito. Yes! Sa lupa, nagtatrabaho tayo para sa kanila. Pero ultimately, we are working for the Lord. Ang pinaka-boss natin, sino? Si Jesus. Siya ang pinaka-amo natin, mga kapatid. We ultimately work for the Lord. Kaya makita natin yung Colossians 3:22, 23, tsaka 24. Tignan natin. Ano? Ano sabi dyan? Whatever you do your work heartily as for For the Lord. Nagtatrabaho ka pa kanino? Kay Lord. Yun yung concept behind this Kuramdeyo work life. Other than for men, knowing that from the Lord, yung ating reward. We receive the reward of the Lord. Serve the Lord Christ. Ano yung concept? Nagtatrabaho ako. Yes, I'm working para sa aking pamilya. Nagtatrabaho ko para kumita. May makain kami. Pero ultimately, we're working for Christ. Ginagawa ko ito para sa Panginoon. I am serving the Lord. God wants every worker to see that ultimately we work for Him. If we work for the Lord, we should work with honesty. Amen? Hindi pumuputol ng sobrang kable para ibinta. If we are working for the Lord, dapat magtrabaho tayo with honesty. Kasi kinor tayo tatrabaho mga no? We work with honesty, with integrity, doing what is right, even though it's around. Yun yung sabihin ng integrity. Ano yung sabihin ng integrity? Doing what is right, even though what is around. Walang nakakakita, gagawin yung tama. Hindi yung, wala si mo. Gagawin yung gusto ko. Hihilata mo na ako. Hindi ako magtatrabaho. Pagka nandiyan si Am, talagang yung mga trabaho, Ama, talagang dami papel. Mag-funsi pa. Wala. Like, TikTok. Diba? Kaya yung papel, kung i-honest tayo sa ating mga trabaho, minsan, yes, break din tayo legalistic dito. Mag-break, gawin yung pwede. Pero maging honest tayo sa ating mga trabaho. Do not cut corners when no one is watching. Pag walang nakakita, iba yung ginagawa mo sa may nakakita. You are working for the Lord. We are cutting corners. We must honor deadlines and commitments. Kailangan mo sa amo mo. Gagawin dito, tapusin. Kung tapusin mo, bakit? Hindi ako nagtatrabaho sa amo mo lang eh. Nagtatrabaho ko tayo kay Lord. Diba? Nag-reflect yung
Pagtatrabaho, ultimately, sa Panginoon kasi sa kanya nagtatrabaho eh. Hindi mo nagawa ko na, yung concept na tinuturo natin. We must speak truthfully in reports, evaluation, and conversation. Kasi nagtatrabaho ko sa Panginoon, dapat yung mga report na pinapasa mo, may totoo, hindi falsifikado. Kapag laging high remarks. Laging very good. We must speak truthfully in our reports, evaluation, and conversation. We must work with excellence. Amen? Bakit ito trabaho sa Panginoon eh? Ayusin yung trabaho mo. Kaya dapat ang mga Kristiyano hindi tamad. Hindi dapat tamad. Sino mo tabi mo? Sige. Magkasinunto ka sabihin sa akin. Sakit naman. Dapat hindi tayo tamad. Bakit? We are working for? Hello? Bakit hindi dapat we work with excellence? But we are working for? Kung may trabaho na meron tayo, dapat gawin natin may kaayusan. Nagtatrabaho tayo sa Panginoon eh. At sabi pa rito, fear the Lord. Kanina, makita natin, sabi niya, we work for the Lord, fear the Lord. Colossians 3:22. Slaves, in all things, ano sabi niya? Obey those who are masters according to the flesh. Not in eye service as man serve by fearing the Lord. Kasi nagtatrabaho sa Panginoon, sabi dito, slave tayo lahat. Dito. Intindihan natin mga kapatid, magkakapit daw tayo sa Diyos. Obey our earthly masters. Ibig sabihin ng mga amo natin. Kaya ang Christian dapat hindi pasaway sa mga trabaho. Hindi ito yung number one na lagi pinapatawag sa office. Okay, kung katrabaho tayo sa Panginoon. No? Makipalinaw dito, we are ultimately working for the Lord, then we should ultimately fear the Lord and not men. Bakit kung susunod sa amin, sumasawag ang gagawin niya? Kaya pinapagalitan yun eh. Eh sabi dito mga kapatid, ultimately we work for the Lord. Hindi naman sa kanya talaga nagtatrabaho. Yes, sa mundo ito nagtatrabaho para sa kanya, pero tandaan natin yung concept. Nagtatrabaho tayo ultimately para kay Lord. Kailangan mo sumunod sa amo ko. Kasi amo ko siya, at may masigit na amo akong sinusunod. Amo natin na sa langit. Tandaan natin, we should obey our earthly bosses with integrity. Christians should be obedient employees. It is easy to do our jobs responsibly when our bosses are present, but as soon as they are not around, we are idling around. Pag wala si amo, repetics. Idling around. Repetics. Remember that we work not with eye service. Ay yung ginamit niya sa Pablo. Don't work with eye service, pleasing men. Huwag daw tayo parang nagtatrabaho lang dahil nakikita. Remember that we work not with eye service or men pleasers, but God pleasers. Our focus is what? The audience of one. Ang audience natin, ultimately, ang Panginoon, makita rin ako, hindi na masipag ako. Amen? Nakikita ko ultimately, nagtatrabaho tayo sa Panginoon, living before the Lord. Ultimately, we should consider our work as an act of worship before the Lord. Sa factory dito, ginagawa ko ito as a worship to the Lord. Praise God. Maganda mo, kumakanta ka. Huwag mo malakasan. Huwag ko na sa iyo trabaho. Hindi mo ang worship to the Lord. Hindi mo yung ginagawa, magawa ko na ito worship to the Lord. This is an act of worship because I'm doing this before the face of the Lord. From the knowing that our ultimate boss is no other than the Lord Jesus Himself, should give us a sense of responsibility in how we work. I like how David Guzik puts it, and sabi ni David Guzik, the Christian who is dishonest, lazy, or unreliable worker has something far worse to deal with than reprimand from an earthly supervisor. His heavenly supervisor may prepare a reprimand. Hindi lang tatamad-tamad na Kristiyano.
Huwag mo ultimately katakutan yung supervisor mo. Ultimately, katakutan mo yung supervisor sa langit na pinagtatrabahuan mo. Nakikita natin ang puset. Una, coverage of Ramdeo life, concept, and pangatlo, the core of Ramdeo work life. Ano yung puso? Ano yung core? Colossians 3:23, basahin natin, sabay-sabay. Whatever you do, do your work heartily, as for the Lord, and your hand for God. Amen. Nakita natin yung core? Heartily. Ano ibig sabihin ng heartily? The term heartily is derived from Greek phrase exohe. Ibig sabihin ng exohe meaning from the soul. Paano ka daw magtatrabaho? From the soul. May puso, magtrabaho mga kapatid. Anong ibig sabihin ba? It means with sincerity, enthusiasm, and full of commitment. It comes from the idea of doing something from the heart, not just outward or mechanical. Hindi ka nagtatrabaho para gising, ligo, kain, pasok. Pagkatapos, uwi, tulog. Mechanical eh. Mga kapatid, ano kayo? Hindi daw mechanical, nagtatrabaho ka dapat with heart, heartily, with soul. Bakit? Kasi nga, ginagawa mo ito para kay Lord. Pag mali ang puso mo, pag dito, nagkamali ka, mali lahat. Kaya nga core, mga kapatid. Pangatlong C. Do our work heartily. This is the core of the issue. Hence, I call it the core of Ramdeo work life. If we get this part wrong, we do everything wrong. As many pastors and theologians quote, the heart of the problem is the problem of the heart. Bakit problemado ka sa buhay mo? Sa pagtatrabaho mo? Mali ang puso. Pag dito sa core, nagkamali ka, mali. The heart of the problem is the problem of the heart. Pag mali ang puso natin, mga kapatid, magkakamali tayo. So do our work heartily. Therefore, we need to check our heart. That is the core principle of how you are working. What is the core principle? Bakit ka nagtatrabaho? Isipin mo ito. Bakit ka nagtatrabaho? Para sa pera? Are you working just to sustain your daily needs? Kahit isang kahit isang tuka, pastor, isang makarao sa buhay. Yun ba yung core ng iyong pagtatrabaho? Yun ba yung puso ng pagtatrabaho mo? Are you working out of obligation? Kailangan, pastor, meron akong pinapaaral, meron akong pinapaaral. Kaya, araw-araw pumapasok ka, gusto mo na umuwi. Bakit mali yung puso mo eh? Nandito nyo ba, kapatid? Kasi may pinapaaral ako sa buhay. May kailan, wala makakain yung pag-business ko. Pagpasok mo, katrabaho mong hirap na hirap. Pagod na pagod, hindi ka pa nagsisimula, pagod ka na. Lagi ka na tingin sa oras. Ano ba yan? 5 minutes pa lang pala ako tatrabaho. 5 minutes pa lang parang forever. Parang forever ka naman tatrabaho. Feeling mo, bakit mali yung puso mo? Out of obligation, mechanical eh. Ay, hindi na naman kapatid, mechanical. Huwag tayo na naman trabaho. Are you working to gain recognition? Nakapromote ako. Tatrabaho ako. Yun ba yung core? Diba? Na yung trabaho, out of obligation, out to gain recognition. Are you working because we fear failure or rejection? Meron ganun eh. Nagtatrabaho at nagtatrabaho kasi parang hindi ako maramdaman sa failure ang buhay ko. Yun yung type. Out of rejection. If your answer is yes, then you need to change the way you think. Change the word. Sabi dito, work hardly. We must work with sincerity, commitment, and enthusiasm because we are working for the Lord and not just for men. Bakit ang tatrabaho may puso, may enthusiasm, may kagalakan? Hindi naman ako nagtatrabaho dahil sa obligasyon. Hindi lang ako nagtatrabaho para sa pera. Nagtatrabaho ko para kay Lord. Yan ang core ng iyong Ramdeo work life. Hindi Lord ako nagtatrabaho. B. Do everything heartily means full effort, not half-baked. Hindi pa tayo makakula kay Lord eh. Bakit? Yung efforts mo, lagi parang
sige na lang. Laging hilaw ang luto. Bahala na. Pabalagbag yung trabaho, sabi ng mga construction, trabaho mo, pabalagbag. Sabi niya, trabaho ko kayo, dapat hindi gano'n. Diba? We are full of effort, not habit, doing the bare minimum. Bare minimum ang trabaho, yung basta-basta, yung sa English, just. Just, bakit just. Eh, kasi basta-basta eh. Trabaho basta-basta. Huwag basta-basta mga kapatid. We work with excellence. Word says, do just enough to get by. But God says, do it for me. Give your best. Para sa akin. Yan yung best mo. Ang mundo, sasabihin sa'yo, just work to get by. Para makamalipas lang. Hindi ka na nagtatrabaho mo para kay Lord eh. Kaharap mo ang Diyos. Working without heart. When our actions lack sincerity, spiritual conviction, or love, they may still be completed. Yes, matatapos mo ang trabaho mo. Walang puso. Okay, matatapos mo. You will receive paycheck. Magkakasalary ka. Pero nangyayari mo. Pero nangyayari sa akin. Actions lack sincerity, spiritual conviction, or love, they may still be completed, but they miss their deeper purpose. Nawawala yung deeper purpose ng trabaho mo. Anong nangyayari sa akin? You exert more effort. Wala yung puso mo rin eh. Doble trabaho ka ngayon. Bakit? You are just dragging yourself. Kahit anong trabaho, kahit mahirap pa yung trabaho mo, kahit parang ayaw mo yung trabaho mo, sa isipin mo, ginagawa ko para kay Lord. Ano mga kapatid? Ginagawa ko, kahit parang ang hirap, ginagawa ko para kay Lord. Pagka hindi ganun yung puso mo, wala yung puso mo sa trabaho mo dahil ginagawa mo kay Lord, mali yung core mo, ang nangyayari, you exert more effort because you are just dragging yourself. Mas doble trabaho. Ano ba din? Tasks feel heavier and more draining when disconnected from purpose of God. Hindi na magtrabaho pag wala puso. Amen? Pag wala na doon yung puso mo, hindi mo nilalagay yung puso mo, pag linikot mo sa kawin, ginagawa ko, pagka wala yung concept mo gano'n, ano nangyayari? Heavy ang trabaho. So you exert more effort. Ano bang nangyayari? You lose your reward. Kapag hindi mo ginagawa may puso ang trabaho mo, na para sa Diyos, nawawala yung reward mo sa langit. Eh. Hindi ka naman nagtatrabaho para dito lang eh. Hindi para sa sahod ka lang nagtatrabaho, prima. Nagtatrabaho ka para sa Panginoon dahil may reward kang nag-aantay para sa Kanya. Yun yung concept mga kapatid. You lose your reward pag wala sa puso. As Jesus said, Matthew 6:1, if our motives are misaligned, you will have no rewards from your Father in heaven. Pag yung motibo mo mali, wala yung reward. So gawin natin ng may puso para sa Panginoon. You will stop growing. Kapag wala sa puso mo yung trabaho mo, anong mangyayari? Mga kapatid, wala ka nang pakailan. Matuto. Hindi mo nagagawin pag-aralan paano maging maayos yung pagtatrabaho. Nandiyan ba kayo mga kapatid? You will stop growing. Anong mangyayari sa'yo? Mechanical na nga lang. Araw-araw papasok ka, gano'n na lang. Routine. Hindi mo na pinagbubuti yung trabaho mo. Bakit? Hindi ka na nag-grow. Hindi ka na nag-innovate. You stop growing. You will not strive for excellence. Excellence, you just want the job done. Kakaroon ng stagnation. Okay, lastly natin, yung pangatlong natin core, pang-apat, na panghuli, compensation from the effort. Ano yung reward na meron tayo? Colossians 3:24, basahin natin, knowing that the Lord, you will receive their reward, your inheritance. serve the Lord. So the source of your ultimate reward is none other than God Himself. Remember that your Master in heaven will ultimately reward you. Reward here is from the Greek word odosis. Comes from anti, ibig sabihin return. Apotitomai, ibig sabihin to give back or repay. It literally means a repayment or recompense. Reward in return. Nagtatrabaho sa Panginoon, siya rin ang magre-reward sa iyo. Pati siya ang magre-reward sa atin, inheritance sa dinutubi dito. So itong promise, God sees what men overlook, He reward what men forget. Sino ang magre-reward sa atin? Ultimately, ang Panginoon, hindi man nakikita ng amo mo, ng supervisor mo, ay, sipag-sipag ko, pastor, sa trabaho ko eh.
Pero yung amo ko, hindi ako promote, hindi siya nagbibigay ng increment, ng bonus. Tandaan natin mga kapatid, ang ultimate reward natin ay sa Panginoon. Si Lord ang magre-reward sa atin. God rewards work done honestly and faithfully for Him. Stop any worldly schemes just to get your promotion. Pag hindi ganito yung concept natin, kung kaisipan natin that God will reward me ultimately, I work for the Lord, and God will surely reward me. He is a faithful rewarder. Pag hindi ganun yung concept mo, ano mangyayari? Di-discard ka para mag-promote. Magkakaroon ka ng tinatawag na worldly skills para ma-promote lang at saka magkaroon ng additional salary, increment, bonus. Gagawa ka ng paraan mo sa sarili mong paraan. Ano mangyayari mga kapatid? Stop any worldly skills just to get your promotion. Avoid gossip, flattery, or manipulation to climb the ladder. Anong mangyayari? Yung iba sumisip-sip. Bakit? Hindi kailangan ko ano eh. Kailangan ko i-clean. Kailangan ko i-bonus. Kasi sisirahin ko yung trabaho ko. Di ko, hindi po yung trabaho ng mga kailangan. Ako, mag-leadership ako. Kasi, sisirahan mo. Bakit? Hindi mo naiisip ang reward mo nasa Panginoon ultimately. Gagawa ngayon ng paraan, sarili mong paraan. Avoid gossip of flattery or manipulation to climb the ladder. Let your promotion come from the Lord. Sa Diyos, ang manggagaling ng ating promotion mga kapatid. Ano pang dapat natin maisip dito? Do not get frustrated if you don't get what you think you deserve. Yun ang mangyayari sa atin. Basta, sipo-sipo ko, pero hindi ako nag-promote, hindi ako nagkakalit. Ano nangyayari sa atin? Frustrate. Hindi ko sinasabing, hindi tayo pwedeng mag-ahas sa ating mga anak. Pero ang nangyayari minsan, pag gano'n ang ating mentality, hindi mo naisip na nagtatrabaho sa Panginoon, laging siya ang mag-reward sa'yo. Siya ang bahalang faithful God na mag-reward sa'yo. Pag hindi, wala yung concept na gano'n, ako frustrate. Magkakaroon ng frustration mo. If you think that what you deserve, you didn't get, but focus on pleasing your Master in heaven, and He will surely reward you. He is faithful Master. Faithful lang mo sa kapatid. Maaaring hindi ka nakakatanggap ng promotion, increment, bonus, etc. Pero faithful ang Panginoon. Ito nga yung lagi niyo sinasabi kay Sir Cherry. Yung mga kumpanya talagang gano'n, hirap na hirap magbigay ng promotion, hirap na hirap magbigay ng increment, ng bonus. Hindi gano'n na mga kumpanya eh. Ano gagawin natin? Nasa mundo pa tayo sa magnet. Hindi gano'n na mga kumpanya. Yes, you can ask. Pero don't get frustrated. God knows how to bless you. Ganun yung nangyayari sa'yo. Hindi ba kaya ng Diyos ibigay lahat ng pangangailangan mo? Bakit kailangan mo maging frustrated? Hindi ba ipoprovide ng Panginoon yung mga pangangailangan? He is our Master. He is our faithful Master. Take note, inheritance ang tinupay dito, not wages, but the family inheritance. Because we are God's children. Paul also reminded us in his letter to the Corinthians that our labor in the Lord is never be in vain. Hindi mawawala ka mo. Ano man yung ginagawa mo, pag ginagawa mo yan para sa Panginoon, hindi mawawala ng kapulong yan para sa Panginoon. Ano man yung ginagawa sa trabaho natin, dito sa simbahan, maliit na bagay, maaaring hindi kang papansin. Lagi kang nasa likuran, hindi ka tumatayo rito, wala natin ang Panginoon. Kung magre-reward sa atin, your labor will never be in vain. O ginawa mo ito para sa Panginoon. Amen? Let me close this lesson. Brothers and sisters, our work is not just means to earn a living. Yung mga trabaho natin, hindi lamang yan para magkaroon ng kita. Our work is not just means to earn a living. It is a sacred calling. Whether you're a teacher, a technician, a manager, a mother, or a student, your labor is seen by God. You are not just working for a paycheck or promotion. You are working before the face. Magtatrabaho ka sa harapan ng Panginoon. Kuramdeng. Let us reject the mindset of just work. Or basta-basta tayo. This reflect a heart disconnected from purpose. Instead, let us embrace the Kuramdeng life. Isipin natin palagi, nagtatrabaho para pagkakaroon. Kuramdeng life.
A life lived with integrity, excellence, and devotion, even in the most ordinary things. Kahit ordinary pa yung trabaho mo, ito ay secret before God kung ginagawa mo. Amen? Let us stand. Praise God. Pakpakan natin ang Panginoon.